ang sabi naman po kanina, kausap namin si Comelec Chairman Attorney George Garcia, pwede pa po ito for motion for reconsideration. Ay, yun din po ba ang plano ninyong gawin? Yes, we are allowed by law to file a motion for reconsideration within 5 days. So until next week, pwede tayo mag-file. And after 5 days, ma-file natin yon, i-hearing naman yon sa Comelec and Bank. So normally, tumatagal ng buwan yan, pero sa ganitong mapulitikang bagay, baka magulat kayo, 1 linggo lang, may decision na agad yung NBank. So bantayan nyo. Pero most likely, lalampas yan doon sa June 30 na assumption date. Kaya matatanong natin sa Comelec, nakasaad sa Constitution na kapag ang nanalo ay kapag ang isang kandidato ay nanalo, kailangan nyo iproklama. Tapos pag yun na-proklama, kailangan sa June 30 mag-assume siya ng kanyang 3-year term sa opisina niya sa gobyerno. So ang tanong, bakit hindi nyo ini-issue yung proclamation nung May 19? Nakalagay sa rules ng Comelec, kahit may kaso, basta walang final decision, kailangan iproklama. Kaya nga, masabi ko, noong June 19, kailangan nila ilabas yung Certificate of Proclamation. Ang sabi nila may pending na kaso. Kahit nagdesisyon yung division kahapon, hindi pa rin final yun. Kailangan pa rin nilang ilabas yung Certificate of Proclamation. Ang inaantay yata nitong Comelec, maging pabor sa kanila kung kailan lang nila ilalabas o hindi na ilalabas. Yun yung TRO nating hinihingi sa Supreme Court na kailangan ilabas ng Comelec dahil nanalo naman talaga tayo. Hindi naman nila pwedeng parang burahin na lang yung panalo natin. Nanalo talaga tayo. And they are required to produce that Certificate of Proclamation hanggat walang final decision sa ating kaso. So, kumbaga po, Sir Ronald, dapat proclamation forthwith. Parang ganun ang nakalagay naman sa Constitution, sir. Siyempre, hindi naman pwedeng ang nagde-decide sa sovereign will ng halos 2 milyong tao, 2 tao lang.